Dahil nauuso nga ang trangkaso, kaya naman ayan, nagpabaksin nga rin tayo para sa anti-pneumonia sa flu. Nga, kumpleto nga tayo nito mga mare. Si tate naman ay ayaw nga sumama. Kaya ang sabi ko na nga lang, isasabay ko na nga lang sila kila Kuya Richard. Buti na nga lang, meron nga ditong malapit nga mga mare na clinic. Na kung taga-Kalumpit ka, ay kitang-kita nyo nga ito. Dito lang to sa La Residencia. Dito nga yun mga mare sa Medical Clinic and Animal Bite Center. Pagpasok mo pa nga lang sa La Res, konting usad lang, makikita mo na nga to bandang kanan. Dahil nga uso na rin talaga ang trangkaso, kaya kailangan nga rin natin to mga mare. Halos 30 minutes nga lang mula sa atin pagpunta nga dito, kaya mabilis din nga kaming nakarating. Na naman kung taga-Kalumpit ka, malapit ka lang dito, pwedeng nga kayo dito mga mare. Kita ko nga lang din to nung may nag-recommend nga sa amin nung nakaraan dahil nga nakalimut ako ni Chulet at naghahanap nga ako ng anti-rabies na vaccine. At dito nga ako mga mare dinala dahil mas mura nga dito yung bakuna. At etong sigail nga natin mga mare, tahimik nga lang at talaga namamangha nga siya sa lugar at sa tao. Nung tinimba nga itong sigail, nasa 9.2 na siya mga mare, o diba ang bigat-bigat niya at ang tahimik niya nga lang. Dahil halos nga hindi nagpatulog mga mare si Gail. Nga siya nang iyak at hindi nga namin alam kung ano nararamdaman niya. At syempre bilang magulang ay talagang hindi rin kami natulog para nga sa ganun antabayanan nga namin kung anong mangyayari sa kanya. Napaliwanag lang pala sa amin ni Doc yung mga ituturo nga sa amin. Ang nakakatuwa pa nga dito mga mare dahil binabakunuhan na nga lagi si Gail, pero dito nga nagulat kami hindi nga siya umiyak. Dahil kilala nga daw si Doc na hindi nga daw nagpapaiyak ka ng bata pagdating sa bakuna. Tingnan nyo mga mare, hindi man nga lang siya pumalag o kahit nga ano, tingnan nyo ang bait-bait. Pagkatapos nga nun, sumunod na nga rin ako mga mare at binigay ko na nga ito sa papa niya. Ito talaga yung mga kailangan nga natin ngayon mga mare kasi naman hindi natin maiwasang magkasakit. Pero ewan ko ba mga mare, na CS na nga ako lahat-lahat, kinakabahan pa rin ako sa karayom. Kaya pagpasensya nyo na nga mga mare reaction ko dyan. Sobrang gaan nga ng kamay ni Doc at napakabilis nga lang. Buti nga rin pumayag si mama na may sama ko nga siya dahil nga syempre mas kailangan nga to ni mama. Dapat nga noon pa mga mare, pero ngayon lang din talaga naasikaso. Kaya maraming salamat kila doktora dahil napakababait nga rin ng mga staff dito. Pag kinakabahan ka ay talagang aalalayan ka nga nila mga mare. Sabi ko pagsasabay-sabayin ko na nga lang sila tatay sa pagpunta nga ulit natin. Si tatay kasi masama ang pakiramdam kaya hindi na nga siya sumama at eto nga si Ran na nga din. Akala mo talaga napakatapang ni Ran pero takot nga din yan mga mare. At eto nga si Gaelo, tamang tahimik lang. Mahalata mo rin talaga kay Gaela, may nararamdaman siya. Tingnan niyo naman yung mga mata niya, mapungay na, lalo pang naging mapungay. At hindi nga siya palang ngiti ngayon mga mare, di tulad nga kapag nga wala siyang sakit, talagang humingiti nga siya. Si mama nga ayan, niloloko nga dito na humingi nga siya. Paano ba naman pinipigilan yung paghinga? At eto pala mga mare, yung mga ino-offer nila nga dito. Mas napansin ko kasi dito mga mare, mas mura nga siya kasi sa talagang private nga na ospital, napakamahal. Kaya naman mga mare, kung ganito rin ang hinahanap nyo ngayon, ay ilalagay ko na nga lang yung address at saan nyo pwede silang makontak. Nagpaalam na rin naman kami agad nung matapos na nga mga mare at syempre for the kaway nga lang ulit kami at nagpaalam na nga kami kila doktora. Wala na rin man kami ibang pupuntahan dahil nga hindi nga pwede ilabas nga itong si Gael dahil masama ang pakiramdam. Karating nga namin at pagkapahinga, eto nag-asikaso na nga rin sila dito mga mare. May stroller nga si Gael kaya lang napakalaki at napakabigat nga kaya naman nakakatamad nga dalhin kapag umaalis kami. Kaya sabi ko maganda na nga to, magaan nga lang siya tapos natutupi nga at mabilis nga rin mga maring buksan. Kaya tamang-tama nga to kapag nagsisimba nga kami at pwede nga rin maupo dito si Gael para hindi rin nangangawit. Kaya ayan, tuwang-tuwa na naman nga ang nanay dahil nga may gamit na naman nga bago ang kanyang anak. Pero kasing mga nanay, sobrang simple lang naman yung mga pangarap natin para sa anak natin yung magkaroon sila ng mga gamit. Mga hindi natin nararanasan na magkaroon noon ay pwede natin maipara na sa anak natin. At eto nga sila kayo noli mga mare, ayan nagsipagtanim nga rin dito ng kamuting kahoy. Kung alam ko saan binhi galing yan, pero ayan nga't maganda nga yan, parang nga lumago na. Masarap din kasi talaga ang kamuting kahoy, lalo na nga kapag tag-ulan tapos sasawsawan mo nga lang ng asin na medyo may konting mantika, masarap yung try nyo. Hapon na naman nga, eto nagsipag-ani na nga rin sila dito mga mare ng mga sili, talong. Dahil magtitinda nga sila, dapat nga kasama ako ng mga oras nga na to, kaya lang nga si Gael hindi talaga siya nagpapababa. Sabi ko nga dadalhin ko na nga rin mga mare sa ospital, baka nga ako ano nararamdaman. Kaya kahit nakaplano na kasama nga ako magbenta, hindi na nga ako sumama. Sabi kasi ni mama napakarami nga daw ditong talong kaya dapat nga daw ibenta, kaya sama-sama nga sila dyan nila Kuya Mark. Tapos ang ganda-ganda na nga rin ng mga talong nga natin dito, napakalalaki at ang haba na nga rin. Tingnan yung mga mare oh. Tanong na nga rin pala si Kuya Mark dito nga kung magkano nga yung talong, kaya may idea na nga rin sila at eto nga sinukat na nga rin nila. Medyo sayang nga lang yung plastic kasi nga mga mare wala nga maliit na plastic, pero okay na nga yun. At eto nga hinanda na nga nila yung kolong
kolong-kolong mga mare para nga sa ganun makabenta nga sila ng mas mabilis. Kaya naman maraming salamat po sa mga bumili nga sa amin. Abay mga mare, akala ko magbebenta nga lang si mama, abay nanghingi pa nga dito ng mga pusa. Amdam ko nga hindi kami swerte sa pusa, paano palagi kaming nawawala ng pusa. Siguro dahil maingay kasi yung mga aso at galit sa kanila. Kung saan-saan pa nga sila nakarating dito mga mare. Dito nga yun mga mare sa tinirahan nga namin na barangay noon, makakalapit lang naman kasi. Habang kami naman nga mga mare, eto't inaasikaso ko nga rin si Gail at nililibang kasi ayaw talaga magpababa. Kaya sabi ko pagkatapos nga nito dumede, papasakay ko nga siya dito kung gusto nga niya. Nag-aantay nga rin kami ng manghihilot kasi sabi ko kay tatay may kakilala nga pala siya, tapos ayun sinundo nga. Naisip ko kasi mas maganda na nga ipahilot muna bago nga dalhin nga sa ospital. At sabi nga ni mama, doon nga lang daw kami lumaki sa hilot-hilot. At eto nga't pagkatapos siya na nga dumede, ayan iniligay ko na nga dito mga mare. Tingnan niyo naman ang lungkot-lungkot ng bata na to ngayon. Pakasigla nito nung nakaraan, tapos ngayon ganyan na nga mga mare, pero ay naglalaro-laro kahit papaano. Nakausap ko nga pero tinitingnan nga lang ako at ayaw humiti. Hirap din talaga kapag nga bata ang may sakit kasi hindi nila alam kung ano nga yung sakit nga nila at hindi nila masabi. Kaya talaga doble ang pag-aalala ng mga magulang. Tinangalan talaga may alam nga si tatay at kakilala nga dito na manghihilot. Lord, maraming salamat sa lahat ng blessing. Siyempre sa inyo mga mare, paano ba yan? Bukas na lang ulit.